ipapaliwanag sa atin yung sistema nila kung paano ba ma-avail ng ating mga kababayang driver itong 10 peso discount or subsidy para sa diesel. Si Ma'am Catherine Piwi Villanueva, ang head po ng Corporate Affairs Group ng Land Bank. Good morning, Ma'am Villanueva, ma'am. Hi, good morning Tuesday. Kamusta? Good morning din Christian at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang umaga sa inyo. So thank you so much sa pag-anyaya sa Land Bank para matulungan din namin ma-explain itong fuel subsidy program. So tama ka sa sinabi mo, parang alam mo na talaga yung program namin. Opo, ma'am. Actually, tugon ito ng mga ahensya dun sa panawagan ng ating Pangulo na para matulungan ang ating mga kababayan. At ang kanya pong directive is to do it quick, do it efficiently, do it fast. So, less than 1 week na pag nagawa po natin to, alam nyo naman kung gaano kahirap gumawa ng sistema, pero napagawa po natin. So, to your question po, paano to nangyayari? So, just to illustrate the process, ang ating pong partner, of course, at ang nagli-lead nito ay ang DOE, headed by Secretary Sharon Garin po. Napakasipag ng ating secretary, kaya lahat kami napupugpog para dire-diretso po namin ito magawa. So there's a whitelist ng ating mga gas station na ina-upload sa sistema. Tapos dyan, ng LTFRB will also give us a list ng mga PUV na na prangkisa na currently na i-upload doon sa system. So ang gagawin lang po ng driver, pag sila po ay eligible, sinasabihan naman po sila. So pagpunta po nila sa gas station, all they need to do is sabihin po doon sa attendant na mag-a-avail ako ng subsidy. Siyempre, dapat kasama siya doon sa list. Kailangan lang, kasi kailangan po, bawal po kalorum dito So dapat po talaga, ang kasama dito ay yung may mga effective pa po yung ang kanilang mga lisensya. Should I say lisensya, prangkisa. So the only thing they have to give ay ang kanilang plate number. Pag nabigay po ang plate number, ang gas station, i-input po nila ang kanilang station code kasi lahat po ng mga gas station ay may unique station code. Control din po ito for proper reporting. At kasama doon, ilalagay nila ang plate number ng driver, kung ilang litro ang kanilang i-avail, at kung ano yung total pump price. And then the next, makikita na kung ano yung diskwento nila. Mag-automatic compute po yung system at malalaman nila kung magkano po yung na-avail at magkano yung natira sa kanilang mga allocation. So, ganun lang po kasimple. Wala po silang ida-download na system. Wala po silang cellphone na kailangan sasabihin lang po nila ang kanilang plate number. So, ibig sabihin nito, Mama Piwi, hindi ito depende doon sa driver, kung sino yung driver ng sasakyan, kundi yung plate number nila. Kung sila ba legitimate at may prangkisa na Jeep or UV Express. Oo, kasi against the list po ng na binigay ng LTFRB, yung sistema doon po nagbabase. Explain ko lang din, may mga iba kasing bago yung prangkisa, so maaring wala pa silang plate number. So ang LTFRB po, nagbigay rin sa amin ng alternative, which is yung tinatawag na conduction stickers. Yun po yung nagiging alternative nun. So, I just also want to humihingi rin ako ng sa ating patience na ating mga kababayan dahil nag-uumpisa lang po tayo. If ever they encounter some problem, may GC po kami with the gas stations, directly kami, DOE, LTFRB, if they have any concerns, pinupost lang doon, tinutugunan po namin agad-agad. So, ito po ay part of the learning process and to ensure po yung integrity ng sistema at lahat transparent. So, we have to make sure na nasa digital channel po talaga itong buong transaction at programang ito. Ayun. Ang kagandahan doon, Christian, yung mga kolorum, kolorum ka Hindi ka rehistrado. Hindi ka rehistrado. O kaya, baka expired na. Oo. O hindi nakapag-renew. Matanong ko lang kay ma'am. Ma'am, di ba ito kasi ay pili na ruta lamang yung binibigyan ng subsidiya. Hindi naman buong Metro Manila o buong bansa pa. Paano nila mabeberipika na kasama yung plaka nila? Dahil bagamat may prangkisa sila, baka syempre iniisip nila, teka, kasama ba talaga kami? Paano ba nila mabeberipika na kasama kami doon sa listahan na bibigyan ng 10 pisong subsidiya? Actually, LTFRB po kasi in charge yun. Pero kasi kasama kami sa lahat ng orientation na ginagawa. So, ang nangyayari po dyan, bago sila mag-upload, meron po orientation talaga. So, alam nila. Pero po, I just wanted to say, ngayon po kasi test pilot run po to. So,
batching. Yes. So nag-umpisa pa lang tayo, meron limited routes, pero eventually, i-expand po itong programa. Ang gusto lang po kasi natin na mapatakbo natin itong maayos. Kaya importante po may mga testing, importante rin po na malaman natin kung may mga issues na kailangan i-address. So, this will be expanded at dun po sa last meeting po namin that was last week, kasama po ng ibang ahensya, of course headed by our Secretary Sharon, dahil rin po sa pagpraprad ng ating presidente na kailangan gawin to at agad-agad makatulong tayo. Ang nangyari is that i-expand po to. So this week we're preparing na mag-upload ng more PUVs, more gas stations. Tapos in the coming weeks, tuloy-tuloy po yan. Kaya live file po tayo. Nabanggit po kamakailan ng LTFRB, ng Department of Energy, 52 gasoline stations ito. Yung 52 ba na yan, ma'am, ay dito lang sa Metro Manila o nakakalat na pati sa ibang lugar sa bansa? Hindi po sa buong bansa. So sa Manila tsaka nearby Provinces. Nearby lang po, limitado. So actually po, ginagawa po namin, ina-upload yun, katulad na upload yung gas stations na yun, pero may vetting po kasi na continuous. So pag nakikita na may problema, tinatanggal po natin, tas nagdadagdag po uli. So ngayon po, ang active file natin is 46. 46, okay. Opo. Pero by this week, maraming idadagdag. So ang alam namin from the last meeting, parang mga 14,000, but I have to refer again to LTFRB kasi wala pa yung final number, but it's in thousands po yung iloload natin this week. At pinaghahandaan na po natin yan kasi marami po. So yun po yung meron ngayon. Pero, sige, go. Sa inyong Christian. listahan, ma'am, ilan yung jeepney units na nakarehistro at kasama doon sa programa? At least itong Manila. pilot. Oo, yung first run po namin nag 12,500 pero may everyday po kasi may niloload sila. I will get back to you on the final number kasi as we speak, live file po sinasabi natin dagdag po ng dagdag. So kami lang po talaga, we have to make sure we support it at dire-diretso. But the first run, mga 12,500 po tayo nag-upisa. Ayun. At ito po halimbawa, mayroon mga nagtanong na mga driver, paano nila malalaman na yung gasolinahang pupuntahan nila ay kasama po doon sa programa? Maraming salamat na tinanong mo yan. Actually, kaming mga nasa ahensya, lahat kami nagtutulungan for the information campaign. So aside from inaanyayahan namin ng mga media na mag-post sa amin po kanya-kanyang mga website, makikita po nila ang buong listahan ng mga participating gas stations. So meron po sa DOE, LTFRB, sa amin po sa Land Bank, pumunta kayo sa website, makikita nyo rin po doon. So doon po lang po mache-check nyo. Ayun. Ito pa, Christian, sabi nung isang driver, taga daw siya, Muntinlupa, halimbawa, taga Muntinlupa City. Pero bumabiyahe dito sa Quezon City. dito sa Quezon City. Kasi syempre yung pasahero niya nandito, pwede raw ba siyang magpa-gas kahit sa ang gasolinahan na accredited niyang programa within Metro Manila kahit hindi siya taga Muntinlupa, ganon? Yes, kasi kaya po tayo may sistema kasi accessible anywhere dun sa mga participating gas station. So, mag-access sila nun, isang file ang makita nila. So, each PUV na naka-upload doon or EUV ay may 150 liters na allocation kada linggo, which is an equivalent of about 1,500. So, malaki-laking tulong na rin po. At kami po talaga ay gusto namin na maibigay po sa kanila ito. So, itong 150 liters na to, maari nilang gamitin to sa isang linggo. Wala pong limit sa paggamit. Kung gusto nila gamitin yung 50 liters in a day, okay lang po. Basta ang total is 150. Monday to Sunday ang recon. Okay. Oo. And then, reset po ulit sa susunod na linggo, Susunod na starting linggo. Monday. Opo, ganun po siya. Ma'am, paano kung dahil tulad ako pag nagpapagas, may mga panahon na sasabihin, ay sir, offline. Ay sir, Ayan, bawal paano credit nga card. pala yun? Ay sir, walang e-wallet, hindi gumagana. Hindi nyo ba ma'am na-experience pa to so far yung nagkakaroon ng offline, dahil digital nga yung subsidiya, hindi ba nagiging problema to or meron na ba tayong Na-encounter. antay na solusyon kung mangyari man ito? Pagdating po sa network, actually kaya rin kami maingat kasi yung mga kasamang retailers, we have to make sure that they are enabled in terms of meron silang available. Siyempre, pag wala sila talagang connection, wala naman talaga tayong
magagawa pag hindi na talaga kakayanin. Pero dahil whole of government approach itong ginagawa natin, ang DICT nandyan din po kung kailangan nila ng tulong. So yan po ang kailangan. In terms of land bank system naman po, naka 24/7 bantay po kami. So pag may concerns, a-address natin. Pero so far for the last couple of days, wala naman po tayo nagiging issue. And if ever po, in matter of minutes, nagagawa naman po ng paraan. Ay, mabuti kung gano'n ma'am. Kasi mga Christian, nasa ikalimang araw pa lang nila ngayong linggo. Oo nga po. Pero, syempre, patience din po yung hinihingi natin kasi we really are trying. First time po ito nagawa. Biruin nyo, wala pang isang linggo nagawa na natin. But we need to ensure yung integridad ng sistema. At we need to ensure na transparent siya at magawa po natin itong tama. Nanganganay pa sila. Oo, nanganganay pa po. So, pero yun kasi po. mula nung inanunsyo, parang ilang araw lang. Yun na nga ho, nag-roll out di ba? na. Nag-magic po kami tumambling dahil nga po sa direktiba ng ating Pangulo. Dahil sabi niya, you have to make this fast at kailangan matulungan agad yung ating mga kababayan. Kaya we really had to exert efforts to do this. Ma'am, yung ibang jeepney ay may mga terminal. Nakikinig yung iba sa atin dyan. Ano yung madalas yung ma'am nakukuha na complaint o kaya naman reklamo o kung saan sila nahihirapan para maipaliwanag natin sa So kanila? far, sa 5 araw na implementation nito. Actually, and it is expected, it's more like the info campaign. So, syempre, katulad ng tanong ni Tuesday kanina, sabi niya, parang, hindi naman ako techie, bakit? Paano ko ito gagawin? Yes, akala nila mayroon pang pipindut-pindutin ma'am sa cellphone eh. Kaya pinadali natin ng proseso, wala silang gagawin. Sasabihin lang nila na gusto nila mag-avail na part sila nitong programa at bibigay ang plate number or conduction sticker. Yun lang po ang kailangan ibigay ng ating mga divers po, ng POV. That's all. Most of the is done by the gas station. Pero simple lang din, magda-download lang po sila ng mobile banking app po namin. Nandun po yung fuel subsidy program na sistema. Tapos doon lang po sila mag-i-input. Yun lang po. Na-onboard na po namin itong mga nasa listahan na to. So that's all they need to do. So far ma'am, doon sa 4 na araw na nakalipas na magmula nung ipatupad itong programa ninyo, may na-monitor na po ba kayo na kung ilan so far sa mga legitimate jeepney units yung nakapag-avail nitong 10% subsidy, 10 peso subsidy? From the latest report we got, actually Tuesday, nakakatuwa din na like, syempre nung umpisa medyo, sabi mo nga, nanganganay pa. Pero nung nalaman na nila, from Thursday to Friday, nagdoble yung numero. So like yung litro na 1,000 plus po yung una nilang inavail. The following 3,000 litro na agad-agad. So ganun po yung nangyari and we're kinda assuming na itong over the weekend, pagdating ng report bukas, mas marami pa po talaga. We will keep you updated and we will also post on our respective sites para lang po maimporma ang ating mga kababayan. Opo. Mayroon bang, sabi nyo kanina ma'am, 150 liters yung pwede per unit. Ano po? Yes, correct. Paano naman Kada linggo sa loob ng isang linggo 150 liters. Yes. Ano ba yun? Nauubos ba nila yung 150 Christian pagka sa jeep na mamasada? Yes. Ang sagot po dun yes. Kasi again, pagkita po namin doon sa ibang reports, meron na po kasi nag-zero na yung kanilang subsidy. So, ibig sabihin, hintayin nila by Monday to reset. So, pag nagamit nila agad, maghintay lang po ng Lunes, magre-reset po uli. Ayun na, maganda yun. Ang reset ay Lunes ng madaling araw. Tama ba? Yes, Monday. 12 midnight ng Monday, magre-reset na po yan. Ayun, para makapagpakarga sila ulit. Correct. Tapos magagamit nila yan from Monday hanggang Sunday ng 11:59 p.m. Yan yung isang week. And then the following week, reset ng Lunes ng 12 midnight. Ganun po yun. Kasi natanong ko yun ma'am, kasi baka halimbawa, hindi naman nila nakonsumo yung 150 liters sa buong isang linggo. Maitawid ba yung sa kabila? Carry over ba siya? O hindi na po pwede? Hindi na po siya carry over. Kasi ayaw rin naman natin ma-abuse, di ba po, yung programa. So, ano po talaga siya? Kailangan mong magamit siya. At alam naman po namin, makukonsumo mo yun. Baka pa nga sa iba kulang. Pero, yun, isang linggo lang po siya. Tapos reset po. Hindi po siya carried over. Ayun. At least malinaw. Pero ma'am, paano nila malalaman? May balance pa ako na 10 litro. Pwede po nilang itanong kasi
meron nga pong system, pwedeng pakita po sa kanila. Yung iba, ina-advise namin, mag-screenshot kayo dun kasi wala po sa kanila yung Oo. mismong app, di ba? Yung ho? system. So, Mm-mm. pwede po nila sabihin sa gasolinahan, ilan pa ho ang Yun. aking natitirang allocation or pwede ho makita tapos ibibigay sa kanila or papa-screenshot sa kanila. So, pwede naman po yun. They can ask, actually, advice namin kada magpakarga kayo, magtanong kayo para rin Pasusulat, sigurado. no? Mm-mm. And then if may discrepancy, let us know right away. Ayun. Meron naman po kaming channels of information or hotline na binibigay po sa kanila para ma-reach po nila kami agad-agad. Ayun. Ang technique dyan, magpagas ka sa Martes dahil malaki ang rollback. May rollback? May rollback, 20. Okay. Ito naman, ma'am. Pasultang ka na. Opo. Ito, ma'am, yung sistema naman ng bayaran dito sa gasolinahan, yung gasolinahan naman ang pag-usapan natin. Mm-mm. Paano sila makakasingil naman sa inyo, sa gobyerno na Oo. land bank din? Paano Oo. ba yung sistema ng bayaran sa kanila? Siyempre, ayaw natin silang madala. Kaya Kaya talaga nga. sinisiguro natin na mabayaran sila. Pero siyempre, may reconciliation po ito. Mhm. So, tinatawag po na T+4, ibig sabihin transaction date plus 4 days. Kasi yung araw na yun ay ginagamit para ma-verify nila. So, everyday binibigyan po namin ng report ang mga gasoline station dun sa consumption at sila magve-verify. And then, after that, pupunta sa LTFRB, titignan nila uli ng final verification nila and then, makikredit na po sa kanila. So, i-advise kami na go, okay na. We credit on day, parang on T+4. So, parang transaction date plus 4 days. Doon dapat ma-reconcile. And then, if there's a delay that they experience, again, we have the open GC that they can just ask. So, ganun po talaga. We're open communication ngayon dahil nga natututo lang po tayo at we're ensuring na lahat po ito ay magawa ng tama. Right. Kasi ma'am, di ba yung last na service contracting program ng gobyerno, the past years, yung mga operator ng bus, inabot ng buwan bago sila nabayaran. Hindi pa nga doon nababayaran yun Yung iba, hindi pa ba? Mm-mm. So, ito namang sistema ngayon sa 10 peso discount, hindi naman siguro ganun mangyayari. Ano po? Sa mga Tuesday, gasolinahan. yun exactly ang rason kaya dinicide na gawin siyang digital. Para Para po mabilis. lahat automated. Yes. Of course, it will never be a perfect system, but it will be it's far better. Yun po ang ma-assure natin that it's going to be a better system. So yun po yun. At saka para pati yung recording, pati po yung ensure na monitor lahat, nilagay po natin sa Riles. Kaya ayaw natin magkaroon ng, sabi nyo nga pag down, manual intervention, ayaw po natin yan. Kasi gusto talaga natin lahat nasa Riles. So we're doing and exerting all our efforts to ensure that the integrity of this program is intact. Kanina natanong na ni Christian pero i-follow up ko lang din ulit Mama PV ano po. Halimbawa yung isang gasolinahan biglang nag-offline nga sabi ni Christian. So mayroon namang in place na Yes, meron in alternative. place. At saka usually yan, a little, parang maghihintay ka lang a couple of minutes, gagawa naman ng paraan, maaayos naman. Or at worst, ito naman at very worst scenario, we tell them, total isang linggo ka naman mag-a-avail. Balik na lang, ganon, Oo, bukas, balik na lang ganon. Oo. Tapos at worst case, again, i-erase natin, gagawa natin na, kasi magiging case-to-case basis na lang yung iba. So we don't want naman to rock the boat kung ang magiging case isolated lang. Oo, so ganun po. Nagtatanong lang dito, bagamat nasagot na to ng DOE at ng DOTR, hanggang kailan daw ba itong programa na to? Dahil siyempre, nakakaisang linggo na tayo. 3 months kasi yan eh. Hanggang kailan daw? Dahil Ang bumababa. alam po natin nung is 3 months po muna. Tapos I think May June, titignan July. po natin kung kaya pa nating ma-extend kasi alam mo naman po yun nga po, ang presidente natin gusto lang po talaga makatulong. So but we have to make sure that we have also the proper resources in allowing us to carry this forward. But the initial is 3 months. Yun po yung initial. Kahit bumaba yung presyo ng diesel. Sana nga bumaba na. Hindi ko po masasagot yan. Pero of course, there will be assessment. But yun Yes. po yung for now. Because alam naman natin, hindi naman yan mabilis na mangyayari. Di ba po? Gradual yan. So, at saka the way kasi it actually rose parang malaki eh. Hindi lang sa piso eh. Di ba? So, kung bababa yan, kailangan pa rin nila ng tulong until we really stabilize, hopefully. Fingers crossed. Ma'am, yan. saan daw sila pwedeng magreklamo o magtanong kung meron pa silang gustong linawin tungkol dito sa programa? Depende po. Pag yung mga gas station po may concerns, diretso po sa DOE, binigyan na po sila ng direct hotline at ang sabi ko may open GC po ngayon ng lahat. So doon po, actually active po ngayon yan yung mga nagtatanong. Doon po naman sa mga availers,
kung may concern sila, ang hotline po ng LTFRB, meron po silang Viber, meron din po silang Facebook. At kung minsan kasi, di ba, kahit saan agency nagtatanong sila, sinasagot naman po namin. Pero LTFRB po yung best po na pagtanungan kasi mas lalo na pag yung kanilang concern is prangkisa or anything. But on the program, they can ask us anytime. Meron din pong hotline ng Land Bank. So, pwede naman po sila magtanong doon. At kung kaya namin sagutin, masasagutin naman. Ma'am, anong hotline ninyo? 8405-7000, meron po kami for the subsidy. At may Facebook rin naman po kami na Land Bank Official. Ayun. 845-7000 ha, pag mayroon Opo. kayong problema sa system. Oo, pag system related. Oh, yes. Wag lang po dun sa pag-on-board ng prangkisa Right. kasi hindi po amin yun. LTFRB na yun. LTFRB po Ayan. yun. Alright. Yun lamang po sa ngayon, Ma'am Piwi. Salamat po dahil Maraming naliwanagan kami ng dito sa Thank you programa so na much. ito. And please feel free to reach out dahil gusto po Yes. talaga natin ay magawa ito ng tama. Maraming salamat, Good morning Tuesday po. and Christian, Thank and you, good ma'am. morning to you both. Thank you. Salamat po.